So, kung loloobin po ng Diyos mga kapatid, tatapusin na po natin ang chapter 1 ng ikalawang Pedro. And so far, we have come to learn that ang purpose po kung bakit naisulat po ang 2 Peter ay upang mabigyan ang mga kapatiran or the church the assurance na si Kristo po ay babalik muli. The reason why Peter wants to give the assurance that Christ is coming back is due to the fact that may mga nakapasok na mga huwad na guro, mga huwad na propeta na dating kabilang sa simbahan po nila pero later on tumiwalag at sila po ay naghahasik ng mga maling aral such as Christ is not coming back and there is no judgment at the last day. And therefore, dahil walang hukom, walang pagbabalik po si Kristo, pwede na ho tayo mamuhay the way that we want to live. Walang batas, walang kautusan, walang pwede magpigil sa atin dahil wala namang judgment on the last day. Pero tinutulan po ni Pedro yung ganyang klaseng aral to which makikita po natin mamaya that after he had explained mula po sa talatang 3 hanggang 11 ang lahat ng mga pagpapala na ibinigay po ng Diyos sa mga kapatiran such as election, such as bearing fruit, such as the knowledge to know more about God, dito ho natin makikita that bago po siya mamatay, there is last farewell reminders na nais po maihatid ni Pedro sa iglesia. So simulan po natin dito sa talatang 12. Nabasa po natin kanina that the Apostle Peter wants to bring reminders. Now, as I had mentioned po sa inyo kanina, if you look at the whiteboard, ang ating tatalakayin po ngayon is from verses 12 hanggang 21. These are the last sections upang matapos po natin ang chapter 1. Gayunpaman, makikita po natin sa ating pag-aaral po mamaya that ito po ay nahahati sa dalawang bahagi. So ito po ang outline o ang istruktura ng ating pag-aaralan. Sa talatang 12 hanggang 15, ito po ay masasabi po natin farewell reminders ni Pedro. Farewell reminders ni Pedro. So bakit po farewell? Dahil makikita ho natin mamaya, as clear in the text, mamamatay na si Pedro. And if tama nga po yung setting na pagkakasulat po ng liham na ito, Peter was in Rome during this time. And during this time, ang naghahari po na emperador ay walang iba kundi si Caesar Nero. And according to church tradition, si Caesar Nero, we could say, is the main instigator kung bakit po namatay si Apostol Pablo at pati na rin po si Apostol Pedro. So lahat ng mga sasabihin po niya mula sa talatang 12 hanggang 15 ay mga paalala bago po siya mamatay, bago po siya patayin, o bago po siya, according to tradition, ipako sa krus backwards. Pero when we get here, in verse 16 hanggang 21, we can say that Peter is now explaining what that reminder is, and it is the scriptures are reliable. The scriptures are reliable. So again, mula sa talatang 12 hanggang 21, these are the last sections na magtatapos po ng chapter 1 ng ikalawang Pedro. Pero these last sections ay nahahati po sa dalawang bahagi. From verse 12 to 15, nagpapaalam na si Pedro. Matanda na siya, malapit na siya patayin, at ito yung mga bagay na nais po niya iparating sa kanila as farewell reminders. When you get to 16 to 21, ipinapaliwanag na po niya ang nais po niyang i-remind sa kanila. And that reminder is clear. Ang kasulatan ay mapagkakatiwalaan. Pero bakit po niya nasabi yon na ang kasulatan ay mapagkakatiwalaan? Makikita po natin mamaya kung bakit po niya sinabi yon. Subalit, umpisahin muna po natin dito sa unang bahagi, from verse 12 to 15. Sabi niya ho dito, kaya lagi ko kayong pinapaalalahanan
tungkol sa mga bagay na ito, kahit alam nyo na ang mga ito, at matatag na kayo sa katotohanang tinanggap ninyo. In English, so I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. Now, if I may erase itong outline na nailagay ko po dito sa whiteboard, sa ating English translation sa NIV, wala po yung salitang therefore. Pero in the Tagalog, nakalagay, kaya pinapaalalahanan ko kayo sa pamagitan ng mga bagay na ito. So we can say that in verse 12, ayon po sa English translation na hindi po nakalagay sa NIV, may nakalagay po dito, therefore. Okay? So kapag sinasabi ng sino mang may akda ng bagong tipan ang salitang therefore, it always means he is summarizing everything that has been said from the previous section. So halimbawa, nung pinag-aralan po natin last Friday, ang talatang 3 hanggang 11, everything na binanggit po ni Pedro po doon, patungkol po sa pagpapala, patungkol po sa eleksyon, pagdating po sa tunay na pagkakakilala kay Kristo, yan po, through that therefore, ang tinutukoy po niya. So when you get to verse 12 at nakalagay, pinapaalalahanan ko kayo, therefore, sa lahat na nabanggit dito, ang tinutukoy po nitong therefore ay yung talatang 3 hanggang 11. So lahat ng nabanggit po in verses 3 to 11 is under that word therefore. Natapos na ni Pedro yung kanyang paliwanag. So ngayon, notice what it says here in verse 12. Lagi ko kayong pinapaalalahanan tungkol sa mga bagay, referring to verses 3 to 11, na ito. Kahit alam nyo na ang mga ito, at matatag na kayo sa katotohanang tinanggap ninyo. Another thing that you will notice about verse 12 are two important words. Number 1, remind. Ang salitang remind ay madalas na binabanggit in 2 Peter. Not just once, but more than 3 times binabanggit yung salitang remind. Pangalawa, another keyword na ginamit po dito is the word truth. Ano po yung katotohanan na tinutumbok po ni Pedro dito? So the two key words na binanggit po in verse 12 is, pinapaalalahanan ko kayo, I am reminding you, at pangalawa, with this truth. Ano po yung truth na tinutukoy po niya? Well, let's begin first dito po sa salitang remind. Nakikita po natin sa talatang 13, inulit na naman, verse 13. At sa palagay ko, nararapat lang na paalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay pa ako. Or, in English, I think it is right to remind or refresh your memory as long as I live in the tent of this body. Now, in chapter 3, kung ating po babasahin, chapter 3, beginning at verse 1, naulit na naman. Kapitulo 3, talatang 1. Look at what it says. Mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sa mga sulat ko, sinikap kong gisingin ang kaisipan nyo sa kabutihan sa pamagitan ng pagpapaalala sa inyo ng ilang bagay. Then verse 2, nais kong ipaalala sa inyo ang mga salita ng mga propeta ng Diyos noong una at ang utos na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon at tagapagligtas. So here, the word remind is used so many times in 2 Peter. We could see clearly that the reason why lagi po niya ginagamit po yung salitang pinapaalalahanan, nais ko ipaalala sa inyo, is because ang ikalawang Pedro, rightly so, is the last letter that Peter would ever write. Bakit po? Dahil kung ang ikalawang Pedro ay naisulat sometime in the early 60s AD, kailan po ba siya namatay?
Well, according to tradition, kung si Pablo po ay namatay between 66 to 67 AD, at ganoon din maaari si Pedro, because hindi pwede lumampas ng 70 AD dahil namatay na si Nero ng 68 AD. So ngayon, that being said, he is reminding them one last time na kumapit sa katotohanan na kanilang tinanggap. So dito, lumilitaw yung pastoral heart ni Pedro. Yan ang puso ng isang pastor na nakikita natin sa Bagong Tipan. Hanggang sa kamatayan, ang nasa isip at puso niya ay ang mga tupa. Hindi niya iniisip, yay, pwede na ako umuwi, bahala na kayo dyan. The first thing on his mind right before he would die, hold on to the truth. Yan din ang nasa puso ni Pablo. He says that it's much more better na maumuwi na lang ako sa langit, pero for your sake, mananatili ako dito. Dahil hindi pa dumarating ang aking panahon o oras. So dito, dumilitaw yung puso ni Pedro bilang pastor. Nakikita po niya yung pangangailangan ng church, and that is, they need to know the truth. They need to hold on to the truth. They need to cling to the truth because the reason for this encouragement ay dahil may mga nakapasok nga na false teachers. At ano po ang number one target ng mga false teachers? Ang iglesia ay lumayo sa katotohanan. Pero bago mamatay si Pedro, bago ho siya umakyat sa langit through means of martyrdom, pinapaalalahanan po niya ang church. Remember yung mga natutunan ninyo. Remember yung mga bagay hinatid sa inyo ng Panginoon. Remember yung salita, yung katotohanan na iyong tinanggap. I am reminding you. I am reminding you. I am reminding you. Kaya makikita ho natin mga kapatid, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, this has always been the cry of God's servants sa mga Israelita or mapa-iglesia. Whether it be Moses, huwag niyong iiwanan, huwag kayo tatalikod sa kautusan. Whether it be Joshua, do not look to the left, do not look to the right, but meditate my word day and night. Yan din ang nangyari sa aklat ng mga hukom. Huwag kayo tatalikod sa kautusan. Yan din ang sigaw nila Ezra, Nehemiah. Huwag kayo titiwalag sa kasunduan. And that is the exact same thing na nakikita po natin sa Bagong Tipan. Ang lahat ng isinusugo ng Diyos will always have a burden to remind the church, whether Old Testament or New Testament, do not depart from the truth. That being said, ano po ba yung katotohanan na binabanggit po dito? Whenever the word truth is used in the New Testament, bukod pa ho dito kay Jesus, majority of the time, tumutukoy po ito to the gospel. Tuwing ginagamit po yung salitang truth in the New Testament, most of the time, this is a reference to the gospel. Well, paano ho natin matitiyak this is a reference to the gospel? Well, basahin po natin dito sa aklat ng Colosas, Kapitulo 1. Colossians chapter 1. Let's go to Colossians chapter 1. And let us begin here in verse 5. Verse 5. Colosas 1, talatang 5. Colossians 1, verse 5. Sabi po ng Biblia, dahil umaasa kayong makakamtan ninyo ang mga inilaan para sa inyo sa langit, ang pag-asang ito'y una ninyong narinig nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita. The faith and love that spring forth from the hope stored up for you in heaven, and about which you already heard in the true message of the gospel. So ang katumbas pala ng salitang katotohanan is gospel. So always remember that. What is that truth na iyong tinanggap? What is that truth na nagbibigay ng kaligtasan? What is that truth that will give you the grace to go to heaven? It is the gospel. Ang magandang balita. Ang ebanghelyo.
So ngayon, if we go back to this, bakit po madalas na binabanggit po ni Pedro, pinapaalalahanan ko kayo, ipapaalala ko sa inyo, that kumapit kayo sa katotohanan. Maging matatag kayo sa katotohanan. Yung katotohanan na iyong tinanggap, what is he referring to? He is saying, before I die, remember, stand firm in the gospel. Always remember that, mga kapatid. Yan po ang nasa talatang 12. That being said, balikan po natin ang verse 13 ng ikalawang Pedro. 2 Peter chapter 1, verse 13. Sabi po ng Biblia, at sa palagay ko, nararapat lang na paalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay pa ako. So again, binabanggit po niya about his short lifespan. Verse 14, dahil alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito, ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagpahayag sa akin nito. Kaya gagawin ko ang lahat para makatiyak akong maalala niyo pa rin ang mga itinuro kahit wala na ako rito. Now here's a question. Dahil sabi po ni Pedro, I'm going to die soon. Dahil ito ang sinabi ng Panginoon sa akin. Now the question is, paano sinabi ng Panginoon? We know that yung mga alagad po ni Kristo, when we talk about inspiration o kung sila po ay kinasihan po ng Panginoon, we do not know the mode o yung moda kung paano sila kinausap. One thing is for certain, minsan ang mga alagad po ng Diyos ay kinakausap sa pamagitan ng mga pangitain. Others kinakausap po sa pamagitan ng panaginip. Ang others naman kinakausap through means of physical, literal theophany, which means nagpapakita talaga sila in a visible way. Pero dito, wala huyang kinalaman sa sinasabi po ni Pedro. Yung tinutukoy po ni Pedro dito na ipinahayag daw ni Jesus sa kanya na siya'y mamamatay is recorded in the Gospel of John. Kung atin po babasahin dito in John chapter 21, makikita po natin kung saan po mababasa yung sinasabi ni Pedro that the Lord Jesus told him that he was going to die. John chapter 21, simulan po natin dito in verse 19. John 21, verse 19. Actually, itaas po natin ang basa to verse 18 para mas malinaw. Verse 18. Sinabi ko sa iyo ang totoo. Noong bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibihi sa sarili mo at pumupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iuunat mo ang mga kamay mo at iba na ang magbibihi sa iyo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Verse 19. Sinabi ito ni Jesus para ipahiwatig kung anong klaseng kamatayan ang daranasin ni Pedro upang maparangalan ang Panginoon. Pagkatapos, sinabi ni Jesus kay Pedro, sumunod ka sa akin. So, now notice this, Jesus Christ died and rose again, sabihin na po natin around 33 AD. Okay? Ngayon, kung naisulat po ang ikalawang Pedro sometime between 63 to 64 AD, what we have here is almost 30 years ang pagitan. So after 30 years, bakit biglang sinabi ni Pedro, malapit na ako mamatay? Na si Pedro ang madalas na binabanggit yung kauna-unahang mga apostol pagdating sa pangalan in the Gospel of Matthew. Whenever the Gospels talk about the 12 disciples, lagi si Pedro ang nangungunang pangalan na binabanggit. Now, some suggest dahil siya po yung pinakamagaling, that would be wrong. Others would suggest siya yung pinakamatalino, that would also be wrong. Pero it is more likely that the reason why madalas na binabanggit ang pangalan ni Pedro as first sa listahan ng mga apostol, ay maaari dahil siya po yung pinakamatanda sa kanila. So kung si Pedro po yung pinakamatanda, give or take, sabihin na po natin he was 35 years old or 40 years old during that time. Sabihin na po natin. Then,
Although we have no way of knowing, pero kung siya ay 40 years old during that time, and then 30 years later, natupad yung sinasabi po ni Kristo, which would take place in Rome, nung papatay na po si Pedro, Peter may have been already in his 70s, or possibly older. But there is no way of knowing. Pero one thing is for certain, natupad po yung sinabi ni Kristo sa buhay ni Pedro. So here, bakit po niya kailangan banggitin pa yon? That ito yung sinabi sa akin ng Panginoon is because makikita po natin mamaya na nag-i-insert na si Pedro sa kanilang mga puso't isipan through the Holy Spirit that yung lahat ng sinasabi ni Jesus ay may katuparan. Walang bagay na dumalabas sa bibig ni Jesus na hindi mangyayari. Kung sinabi na po ni Jesus 30 years ago, "Hey Peter, you're going to die." And yet, Peter recalls what Jesus said, and Peter is now telling the church, ito yung sinabi ng Panginoon sa akin, at malapit na mangyari, He's already inserting to the church na mapagkakatiwalaan talaga ang lahat ng dumalabas sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Kung sa kamatayan pa lang hindi pumapalpak ang ating Panginoon, how much more sa kanyang pagbabalik? Kung sinabi ni Kristo, I am coming back, He's coming back. Kung sinabi ni Kristo kay Pedro, mamamatay ka sa isang lugar that you don't want to be in. Well, which place sa panahon po nila Pedro, nila Pablo, was the worst place to be in for a Christian? It was Rome. Kaya ang tawag po sa lugar ng Roma, sa mga sinuunang panahon po na yun, Babylon. Hinalintulad ang Roma sa Babylon. Dahil sa lumang tipan, ang Babylon, yan po yung lugar ng mga masasamang espiritu. Yan po yung lugar ng rebellion. Yan po yung lugar ng, we could say, slavery under the world. So ngayon, hinalintulad po ang Roma to Babylon. And that is the very place, according to tradition, mamamatay po si Pedro. Pero bukod pa ho dito, kung ating po babalikan ang chapter 1 ng 2 Pedro, may binabanggit po dito na salita si Peter in verse 15. Sabi po niya in verse 15 ng 2 Peter 1, "Kaya gagawin ko ang lahat para makatiyak akong maalala nyo pa rin ang mga itinuro ko kahit wala na ako rito." Now there is something missing in this Tagalog translation na hindi binanggit, which is found in the English. And that is the word departure. Sa wikang English, "And I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things." Yung salitang departure, hindi binanggit sa wikang Tagalog. Ang nakalagay lang po sa wikang Tagalog, "Kaya gagawin ko ang lahat para makatiyak akong maalala nyo pa rin ang mga itinuro ko kahit wala na ako rito." Pero hindi binanggit yung salitang departure. And departure is a very important word. Okay? Departure is a very important word. Halimbawa, if we can just erase this for a bit, in verse 15, ang ginamit po dito is the word departure. Gagawin ko ang lahat ng kailangan kong gawin right after I depart or right before I depart. Yun ang hindi binanggit ho dito. Now, bakit ko po kailangan ipaliwanag po yung salitang departure? Yung departure na tinutukoy po dito ay si Pedro. Mamamatay na siya. Bukod pa ho dito, the word departure na binanggit po dito is going to be very familiar po sa inyo. Dahil sa wikang Griego, ang ginamit po dito for the word departure is the Greek word exodos. And the word exodos means to depart from the realm of the living. To depart from the realm of the living. Kaya tatandaan niyo po, in the Old Testament, di ba ano po susunod sa Genesis? Exodus. Exodus is not a Hebrew word. It's a Greek word. Exodus simply means the departure. So, sino po nag-depart from what? Ang mga Israelita ang nag-depart saan?
mula from Egypt. Kaya siya tinawag Exodus. Pero ang ginamit po na salita po ni Pedro dito is the word exodos, which means he is now going to depart from this body, from the presence of the living. So syempre, may iisang kahulugan lamang yan. Mamamatay talaga siya. Bukod pa ho dito, ang ginamit din po ni Pedro sa seksyon ng talatang 12 hanggang 15 patungkol sa kanyang katawan is also interesting. Kasi you will notice in verses 12 to 14, in English, may ginamit po na salitang dwelling. Aalis na ako sa aking dwelling. Yung dwelling na tinutukoy po ni Pedro po dito ay ang kanyang katawan. Okay? Subalit, yung salitang katawan sa Griego ay hindi ho niya ginamit. Dahil ang salitang katawan sa Griego is the word soma. Pero hindi soma ang ginamit dito. Hindi soma ang ginamit dyan. Ang ginamit po for the word dwelling ay katumbas ng salitang tent. Tent. Bakit po tent? Is because hinalintulad po ni Pedro ang kanyang katawan sa isang tent that is going to go away. Okay? Tulad po ni Kristo. Nung sinabi po niya, through the Gospel of John, and the Word became flesh and dwelt among us, yung salitang dwelt among us is also the word tent. Nagtabernakulo siya sa ating kalagitnaan. So tent din ang ginamit po doon. Now, when the word tent is used in the Old Testament, ito po ay konektado sa tabernakulo, konektado po ito sa templo. And what is the significance of that? Diyan, naninirahan temporarily ang presensya ng Diyos. Pero dito, I don't think Peter is using it in that sense. He is using the word body in the sense of a tent. Dahil talagang it's deteriorating, mamamatay na siya soon, pero balang araw, papalitan po yan at the Lord's return. So that being said, mga kapatid, departure, His dwelling place, mawawala na. All of this ay patungo sa iisang mensahe lamang, I'm going to die soon. And before I die, please remind yourself of the gospel. Now, when we hear about the word gospel, mga kapatid, of course, the gospel means the good news. The word gospel ay patungkol po sa persona at gawa ng ating Panginoon Jesucristo. In its most basic form, we can say the gospel is the good news of God sa pagpapadala ng kanyang buktong na anak upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. That's the most basic form. Pero hindi natatapos doon ang gospel. The gospel is beginning with Christ hanggang sa kanyang pagbabalik, hanggang na maipasok na po niya tayo into the new heaven and new earth. That's the gospel. Sa kabuuan po niya. So ngayon, bakit atat na atat si Pedro that the church, bago po siya mamatay, ay kumapit sa Ebanghelyo? Because this is the good news. Sa lahat ng mga pinatawad na Panginoon sa pamagitan ni Kristo, yun din ang babalikan ni Jesus. Pero may mga tumututol na mga false teachers na nagsasabi, the gospel isn't true. Kristo coming back, that's not true. Judgment, that's not true. So in other words, kapag dininay mo ang pagbabalik ni Kristo, when you deny God's judgment over sin, you also deny the gospel. Lagi ho natin yung tatandaan. Kapag sinabi natin, naniniwala ako that Jesus died and rose again, but He's not coming back, you don't have the gospel. Kasi madalas na binabanggit po sa Biblia na ang parating inaabangan ng simbahan, panahon ni Pablo, panahon ng 1st, 2nd Thessalonians, kahit mismo sa panahon ni Kristo, sabi niya, I will come again. Now, is that good news? It's part of the gospel. Kahit nga po yung pinakahuling farewell in the book of Revelation, ano nakalagay? Lord Jesus, come quickly.
Inaabangan nila ang kanyang pagbabalik. Si Kristo mismo ang nagsabi, I am the Alpha and the Omega. I am the morning star. I am the root of David. Babalik ako. So kapag sinabi natin, Jesus is not coming back, and there is no judgment against sin on the last day, well, dininay na nila ang katotohanan. At ang katotohanan ay walang iba kundi ang Ebanghelyo. So yan ang nais na ipaalala ni Pedro. Hold on to the gospel. Huwag mo paniniwalaan ng mga tao na nagsasabi that Jesus is not coming back. Hindi mo mapagkakatiwalaan ang kanilang katuruan. Ito ang paniwalaan mo. Yung sinabi ni Kristo patungkol sa akin na ako'y mamamatay, alam kong mangyayari yun. Pero bukod dito, yung kanyang pagbabalik na kanyang sinabi at pinangako that where I am, there you shall be also, mangyayari din yun. So in other words, nakakaroon ng spiritual debate, sino ang mapagkakatiwalaan? Ang salita ng mga false teachers na nanggaling ka sa kanilang sariling opinyon o yung salita ni Kristo na hindi pwede bumalik na walang kabuluhan dahil siya ay Diyos? Sino ang dapat paniwalaan? Yan ang seksyon ng talatang 12 hanggang 21. So ngayon alam na po natin kung ano po ang kahulugan ng unang bahagi ng verses 12 to 15, tayo na po ay hahantong na sa last section. Ano naman ang ibig sabihin ng talatang 16 hanggang 21? Well, we could say, mapagkakatiwalaan ang kasulatan. Bakit po nasabi ni Pedro na mapagkakatiwalaan ang kasulatan? Simulan po natin in verse 16. Sabi po dito, ang mga ipinangaral namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoon Hesukristo ay hindi kwentong gawa-gawa lang. Nasaksihan namin mismo ang kadakilaan niya. Now, kapag nais po natin magbigay ng pruweba ng ating sinasabi ay totoo, you always want to give solid evidence. Now, I want to show an example po dito. Anong sinasabi po ng mga false teachers? Well, what the false teachers are saying, hindi babalik si Kristo because the gospel is a myth. Pero yan ang tinututulan ni Pedro. Sabi ni Pedro, yung ipinapangaral namin sa inyo ay hindi gawa-gawa lang. O sino ba nagsabi, gawa-gawa lang? The false teachers. They're saying, gawa-gawa lamang ang Ebanghelyo. Gawa-gawa lamang ang pagbalik ni Kristo. Gawa-gawa lamang ang paghatol ng Diyos sa mga masasama. Moreover, ang ginamit naman po na ebidensya ni Pedro na siya po ay dapat paniwalaan sa kanyang sinasabi is very clear. Ang ginamit po niya is eyewitness testimony. Now, would you agree mga kapatid, eyewitness testimony is important? You need this to solve crimes. Natatandaan ko po noon, nung ako'y binangga on Sergeant, this was many years ago. Maraming eyewitness testimony ang nakakita kung sino ang bumangga sa akin. So I had to bring that sa MPI and they said, sino masaksi mo? Well, unfortunately, nung sinabi ko, here's my eyewitness testimony, there's more than 5, hindi nila tinanggap dahil puro kaibigan ni Jacob. But nonetheless, that eyewitness testimony is important. You need that to prove something. Kasi paano mo nga maibibigay sa mga tao that what you're saying is true kung wala nagpapatotoo? Pero yung sinabi ni Pedro ay matimbang. Well, sino ba yung mga false teachers na yan? Unang-una, were they there nung nakita nila ang Panginoon? Were they there when He was teaching? Were they there on the mountain? No, but we were.
Kasi sabi po niya in verse 16, nasaksihan namin mismo ang kadakilaan niya. So ano po yung gamit po niya argumento? Nasaksihan. We saw. That's the first argument. Verse 17, sapagkat ng parangalan at papurihan si Jesucristo ng Diyos Ama, narinig namin ang tinig ng makapangyarihan Diyos na nagsasabi, itong minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So dito, hindi lang po niya nasaksihan mga kapatid, pero sabi po ng Biblia, narinig pa niya. So now you have two solid evidences of eyewitness account. Number one, we saw. Number two, we heard. Yan po ba ang maibibigay ng mga false teachers? No. Because they didn't see, they didn't hear. Pero ang mga apostol, mas matimbang ang kanilang argumento for the reliability of the Word of God because they were there. Sabi pa naman po ng Biblia, let every word be established by 2 or 3 witnesses. Ngayon, kung sinabi po ni Pedro, nasaksihan ko, that's great, pero kulang ka sa witness. Kasi ikaw lang eh. Narinig ko, that's great, pero that's only in the singular. Pero ang ginamit po niyang salita, nasaksihan namin. Narinig namin. Well, sino po yung namin na tinutukoy po niya? Well, it's interesting kasi, may binanggit po siya in verse 17 kung ano po yung nasaksihan at narinig po niya. In verse 17, sabi po niya, narinig namin ang tinig ng makapangyarihan Diyos na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Now, in the Gospels, where do we find these events na may lumabas po na tinig mula sa langit na nagsabi, this is my Son, in whom I am well pleased? We can say the baptism, that's correct. And we can also say the transfiguration. Ngayon, if you ask the question, alin dun sa dalawa? Well, the clue here is the word glory. The glory. Nung binautismo po si Kristo sa tubig, ang nakita po ng propeta ay bumaba po ang Espiritu Santo na parang kalapati. Pero hindi binanggit po doon glory. The second time na binanggit po, this is my Son in whom I'm well pleased, and they saw something that was glorious, natupad po yun at the Transfiguration Mount. Now how do we know ito ang tinutukoy po ni Pedro na event? Well, pagpatuloy po natin ang basa in verse 18. Tignan niyo ho. Narinig namin mismo ang tinig na nanggaling sa langit noong kasama namin si Jesus doon sa banal na bundok. So syempre, hindi naman pwede bautismohan si Kristo sa bundok. He was baptized where? In the Jordan River. But if he's referring to the word glory, kung saan lumabas din ang tinig that says, this is my Son, and then may sinabi pa siya bundok, this can only mean one thing. Yung binabanggit sa Matthew chapter 17, which is the transfiguration. Ngayon, here's another thing that we need to ask. Hindi na kontento si Pedro sa kanyang pagbibigay ebidensya that ipinakita po ni Jesus ang kanyang kadakilaan sa isang normal na bundok. Pero dinagdagan pa ni Pedro, kasama namin siya when we saw His glory, when we heard the Father, on the holy mountain. Now, ang binanggit po dito is holy mountain. In the Old Testament, usually the word holy mountain, according to some Old Testament scholars, they have two specific mountains na binabanggit po dito. Some suggest that the holy mountain ay tumutukoy po sa Sinai, kung saan ibinigay po ang 10 utos. Okay? So kung saan makikita po natin, Moses saw the glory of Yahweh, so did Israel.
Pero, in the Psalms, the holy mountain can also be a reference to Zion. So ngayon magtataka ka, which of these two ang tinutukoy niya na banal na bundok? Well, we know the transfiguration probably didn't happen on Sinai. Because when you look at the location kung nasaan po yung travel period nila Jesus, it might be not possible that sa Sinai po naganap yun. So now you have to ask another question. Well, what is there in the Old Testament na tinutukoy bilang banal na bundok or holy mountain? Well, in order to determine which of these two would be more appropriate, the question is, ano ba yung mga nangyari dun sa banal na bundok? Unang-una, nakita yung kadakilaan. Pangalawa, may tinig na lumabas sa langit. By looking at these two criterias and the mountain, kapag yung dalawang ito ay nakita dun sa bundok, yun na ho yun. So, where do you think Peter might be alluding this to? Basahin po natin ang Salmo, Kapitulo 2. Psalm chapter 2. Psalm chapter 2. Remember the criteria. There has to be a voice. There has to be a holy hill. There has to be glory. Salmo 2, talatang 6. Sabi po ng Biblia in verse 6. Psalm 2, verse 6. Sabi po, this is referring dun sa anointed king. Sinabi niya, inuluklok ko na ang hinirang kong hari sa kanyang trono sa Zion, sa banal kong bundok. So ano po yung banal na bundok? Zion. Verse 7, sinabi ng hari na hinirang ng Diyos, sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang anak ko. At ngayon, ipapahayag ko na ako ang iyong ama. Now, this is important because let's take away Sinai. Malinaw, ayon po sa Salmo 2:6 hanggang 7, the voice, the holiness, and the mountain is there in Psalm 2 verse 6 and 7. Now, syempre, si Pedro, he is not a stranger to the Old Testament. Alam niya ang lumatipan. So bakit niya po kailangan banggitin holy mountain? Well, we can say, number one, doon nagpakita po si Kristo ng glory. So that would make it automatically a holy mountain. When Jesus reveals His glory anywhere, it becomes holy. Pero, He's also making a point na meron siya nais itumbok from the Old Testament. Well, ano po ba ang Salmo 2? When you read Psalm 2, ito po ay tumutukoy sa hinirang na hari na itinalaga ni Yahweh, which humanly speaking, during that time ay tumutukoy kay David, pero it's not just limited kay David. But there is a new David that is coming. A greater David na maghahari. So nais po, maaari na gamitin ni Pedro ang Salmo 2:6 hanggang 7 as a way of describing that, hey, alam mo ba yung tinutukoy doon na hari na itinuring ni Yahweh na anak niya na nandoon sa banal na bundok? Yeah, that's a reference to Jesus. Nakita namin ang kanyang kadakilaan bilang ano? Hindi lang bilang hari, pero anak ng Diyos. And it is also known in the Old Testament that itong hari na itinalaga ni Yahweh, and I'm not talking about David, I'm talking about the Messiah, He is going to come back again. That is clear in the Old Testament. So ngayon, ginamit po ni Pedro that very specific word holy to remind his readers that are aware of the Old Testament, that same king na binabagit sa Salmo 2, na maghahari, na ipinakita niya ang kanyang kadakilaan, na siya rin ang anak ni Yahweh, He is coming back. And He is going to judge the unrighteous. So that goes to prove his point.
Ngayon, pagdating po natin sa talatang 19 of 2 Peter chapter 3, tignan niyo po ang nakalagay, or chapter 1 rather, 2 Peter chapter 1 verse 19, balikan po natin, sabi po ni Pedro, 2 Peter 1 verse 19, dahil nga rito, lalong tumibay ang paniniwala namin sa mga ipinahayag ng mga propeta noon. Well, he's pointing back to the Old Testament. Kaya nararapat lang na bigyan nyo ng pansin ang mga sinabi nila dahil para itong ilaw na tumatanglaw sa madilim na lugar hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Tulad siya ng tala sa umaga na nagbibigay liwanag sa isipan ninyo. Now, hinalintulad po ni Pedro ang salita po ng Diyos patungkol sa pagbabalik ni Kristo to a few things. Number 1, lamp in darkness. Pangalawa, he also uses the words morning star. Tala. Morning star. Lastly, he also uses the word coming. Sa pagdating ni Jesus. Now, bakit po hinalintulad ni Pedro ang pangako ng Diyos? Why did Peter compare the promise of Jesus Christ coming back to a lamp in darkness? Well, here's one thing. When you have a lamp, mga kapatid, let's say you're walking in the city and you have a lamp. Does that lamp light up the whole city? No. Only certain parts. Right? So if you're here at Harry Lahotsky, patay lahat ng ilaw and all you have is a flashlight or lamp, wherever you are, yun lang ang maliliwanagan. But it doesn't light up the whole city. So in other words, what Peter is saying is that habang hinihintay mo ang pagbalik ni Kristo, it is like a lamp where you are in darkness. You have the light, alam mo babalik siya, pero yung liwanag na yun doesn't cover the whole area yet. But there's hope. Pangalawa, dahil babalik yung tala, and then may binanggit po si Pedro dito, in verse 19, that's very important. Sabi po niya, tulad siya ng tala sa umaga na nagbibigay liwanag sa isipan ninyo. Now, morning star, and then isipan ninyo. Now, which is greater, a star or a lamp? A star. A lamp gives light to only specific regions or specific space. Pero a star gives light to a planet. The whole planet. For example, yung sun po natin is a star to our earth. Pero subukan mo to light the earth with a lamp, it's not going to cover anything. You cover it with a star, it covers the whole globe, or at least a huge portion of the globe. So bakit po ginamit ni Peter yung ganitong klaseng illustration is because habang hindi pa bumabalik si Kristo, our understanding is like a lamp. We have an understanding, but the glorious coming of Jesus, hindi pa dumarating, kaya parang lamp lang. Pero kapag siya'y bumalik na, everything ay magiging malinaw na sa atin. Halimbawa mga kapatid, what is the purpose of prophecy? Well, prophecy sa konteksto ng positivity ay nagbibigay po ng pag-asa. Pero sa pagbabalik po ni Kristo, there is no more need for prophecy dahil nariyan na siya. Dahil ang pag-asa ay nasa harapan mo na. Umaasa ka lang kapag hindi pa dumarating. Pero kapag dumating na, then the hope has been filled. Nandun na. Now, he also uses the word coming. The word coming sa original
is the word parousia. Parousia. At ang ibig sabihin po ng salitang parousia, throughout Greek literature, even in the church literature, is that ito po ay yung pagdating ng isang may mataas na ranggo. Someone who is high in rank ay darating. The word coming, pagdating, parousia, simply means may isang who has a very, very high rank, isang hari na padating. Now, that is interesting kasi for Peter, this morning star is not just light. Siya yung hari na mga hari na babalik. Bukod pa ho dito, here's a tricky one. The word na ginamit po na morning star po dito is also interesting because yung range, or we could say yung range po ng paggamit ng salitang morning star in the original, minsan tumutukoy po sa planet Venus. Okay? Pero you want to ask the question, bakit morning star? Why not just Venus? Well, most likely, ang nais po i-capture ni Pedro po dito, and as well the New Testament authors, is the brightness and the glory of the coming of Christ. Makikita po natin in several passages na si Kristo po ay tinatawag the morning star. Halimbawa, in Revelation chapter 2, kung ating po babasahin. Revelation chapter 2, talatang 28, verse 28. Revelation chapter 2, verse 28. Jesus Christ is called the morning star. Revelation 2, verse 28. Sabi po dito, at ibibigay ko rin sa kanila ang tala sa umaga. I will also give that one the morning star. Now, some interpreters of the book of Revelation has given several suggestions. May mga iba na nagsasabi that yung morning star is literally Venus. So kapag tayo ay magtatapat sa Panginoon hanggang sa kamatayan, when we get to heaven, ibibigay daw sa atin the planet Venus. I think that's very unlikely. Okay? But, kung yung morning star na tinutukoy po dito is to spend all eternity with Jesus, I don't think there's any greater gift and blessing than that, mga kapatid. Bukod pa ho dito, it is quite clear that yung morning star is in fact a reference to Christ. Kung babasahin po natin ang Revelation 22. Revelation chapter 22. Let's begin here in verse 16. Revelation 22, verse 16. It's very, very clear. It's not Venus, it's Jesus. Verse 16. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito para sa mga iglesia. Galing ako sa angkan ni David. So it's a reference to his humanity. At ako rin ang maniningning na bituin sa umaga. Speaking of his divinity. In English, I am the root and offspring of David and the bright morning star. So ngayon, when the Bible says that habang naghihintay pa tayo for the return of Christ, kapag bumalik na siya, like a morning star, maliliwanagan tayo. Nang ibig sabihin, we will see Jesus for who He is sa kanyang pagbabalik. Ngayon mga kapatid, we cannot understand bakit ang Panginoon napakabanal. Hindi natin maunawa ng kabanalan eh. Sa atin ang kabanalan ay parang ang higpit, ang strikto, ang dami pinagbabawalan, ang dami ko isusuko. Yun ang pagkaintindi natin ng kabanalan. But when Jesus comes back, His holiness will be made clear na sa atin. Because ang ating knowledge ay parang lamp lang. We only touch certain areas. Pero sa kanyang pagbabalik, all things will be made clear. Kaya tignan niyo po sinabi dito in 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. And let us begin, mga kapatid, in verse 2. 1 John 3, verse 2. Tignan niyo po nakalagay. Unang Juan 3, talatang 2, sabi po,
Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino man may gaytong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay, tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. So we don't understand Jesus for who He is completely now. Pero sa kanyang pagbabalik, all things will be made clear. Kumbaga, yung kakulangan po natin in knowledge and understanding ay pupunuin po ng Panginoon at the return of Jesus Christ. So that being said, let's go back to 2 Peter 3. Dito na po tayo in verse 19. 2 Peter 3, verse 19. Sabi po ng Biblia, or 2 Peter 1 rather, verse 19, 2 Peter 1, verse 19. Sabi po ng Biblia, so dahil nasaksihan nila at mapagkakatiwalaan nga yung sinasabi ni Kristo, sabi po niya, tulad siya ng tala sa umaga na nagbibigay liwanag sa isipan ninyo. Verse 20, higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. Now, this now reaches the heart ng seksyong ito. Bakit natin kailangan paniwalaan, bakit mapagkakatiwalaan ang salita ni Kristo, ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan? Number 1, Scripture does not come from man. Scripture does not come from man. Ngayon, kapag sinabi po yung salitang Scripture sa Biblia, dahil hindi pa ho nakukumpleto ang bagong tipan sa kontekstong ito, most likely yung Scripture na binabanggit po ni Pedro ay walang iba kundi ang kabuuan ng lumang tipan. Because 2 Peter was written in the 60s. Yung pinakahuling aklat na naisulat is the book of Revelation, which was written somewhere 90 to 95 AD. So yung kasulatan na binabanggit po niya dito contextually ay tumutukoy saan? It is a reference to the Old Testament. Okay? Pero it is not to be mistaken that hindi porket hindi pa dumarating ang Revelation during this time or yung book of Revelation, yung mga naisulat nila Pablo, yung mga naisulat nila Mateo, yung mga naisulat ni Marcos, ay hindi nila itinuturing bilang kasulatan. Pero Peter is trying to make a point here. Lahat ng binabanggit in the Old Testament patungkol sa pagbalik ng Mesiyas na yan is not from man. It comes from God. Now, ito yung madalas po natin maririnig sa labas. Why do I need to believe the Bible? Gawa-gawa lamang yan ng tao. Now, we can say, ginamit ng Diyos ang tao. But the content of the book as revelation ay nagmula sa Diyos. So we can say that when we speak about the origin ng kasulatan, the origin ng kasulatan is not King James, it's not NIV, it's not the publishing house of ESV, but rather the origin of the God-breathed scriptures in the Greek, Aramaic, and Hebrew ay nagmula sa Diyos. The second thing we need to ask is this. Kung ang origin ay nagmumula sa Diyos, syempre, every single book or letter or message has to have a recipient. Origin comes from God. Okay? Pero ang tanong ho dito, who is the recipient? Who is the recipient? Well, it's man.
So, dahil ang Diyos ay may mensahe for humanity, sino kaya ang gagamitin po niyo to get that message across? Hindi pwede ibon, hindi pwede kabayo, hindi pwede aso, although, given the fact, walang imposible sa Diyos, lalo nga kung si Balaam nga, ikinausap ng asno eh. Nothing's impossible with God. But because God is also a God of order, ang sabi ng Biblia, bagamat ang Biblia finds its origin from God, ang Biblia ay may dalawang kalikasan. It is both divine and human. It is divine dahil ito'y nagbula sa Diyos. But for that revelation from God to be written on paper or manuscript, it requires a human agent. So sino po yung human agent na binabanggit po dito? Verse 21. Sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na Espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Now, there are two verses in the Bible na masasabi po natin napakatimbang for the doctrine of inspiration. Number 1, yung 2 Pedro 1, 20 hanggang 21, what we just read. And number 2, 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Now, here's what's interesting. Now that we understand this part, yung dalawang teksto na binanggit ko po sa inyo na nagbibigay ng malinaw na katuruan na ang kasulatan ay kinasihan po ng Diyos is 2 Peter 1, 20 to 21. Sabi po dito, the holy men spoke from God. Okay? Pero when we get to 2 Timothy 3, 16, ang nakalagay po dito, all Scripture is God-breathed. Ngayon, we need to be careful. Whenever tinatanong po sa atin ng mga tao, where do we find in the Bible that God inspired the authors, ang madalas po natin ginagamit is 2 Timothy 3:16. Okay? Now, we have to be careful kasi contextually, walang binabanggit na tao dito eh. Hindi binabanggit sa 2 Pedro 3:16 that all men were inspired. Ang nakalagay that's inspired is Scripture. Okay? So then, this is correct. Of course, all Scripture is God-breathed, nagmula sa Diyos. But when you are asked the question, where do we find in the Bible that the authors were inspired? It's not 2 Timothy 3, but 2 Peter 1. Why? Kasi the holy men were carried by God and spoke His words. So dito, the better question for this is, where do we find that the Bible is inspired? 2 Timothy 3:16. Kasi Bible ang pinag-uusapan eh. Manuskrito, kasulatan, 2 Peter or 2 Timothy. But when we ask the question, saan natin makikita that the authors were under the power of the Holy Spirit? 2 Peter 1. So ngayon, kapag pinagdikit po natin yung dalawa, the authors were inspired, the Scripture was inspired, because nagbula ang kanilang inspiration from God. Pero just to be correct in handling the Word, wag natin gagamitin ang 2 Timothy 3:16 kapag ikaw ay tinanong, saan natin mababasa sa kasulatan na ang mga tao ay kinasihan ng Diyos? You don't use this. This is what you use. Pero kapag tinanong nila, saan natin makikita sa Biblia na ang buong kasulatan ay kinasihan, then you use 2 Timothy chapter 3. Pero itong dalawang ito, kailangan pagsamahin. Okay? Another thing, bagamat napag-aralan po natin ito in seminary, these two verses
ang tinatawag po ng mga theologians as the doctrine of inspiration. So bakit po natin kailangan paniwalaan ang salita po ng Diyos? Because it's inspired. Pero the word inspired, mga kapatid, means to breathe in. Okay? To breathe in. Kaya nga in. Notice the prefix in. In. So it's not out, it's in. Pero sa original, it's God breathed out. So ngayon, the proper and most accurate would be something like this. Expiration. Okay? Hindi expiration in the sense na panis na siya. Okay? Hindi yun ang ibig sabihin po natin. Expiration means breathing something out, lumalabas. Pero the question is, saan nanggaling yung paglabas ng hininga na yan? From God. So the much more accurate, we could say, na translation is, ang lahat ng kasulatan is breathed out by God or God breathed. Yun ang literal sa original. God breathed. So, sa King James, inspiration ang ginamit. For those na gumagamit ng NASB 95, inspiration din ang ginamit. And it's completely fine kasi they try to be as close as they could, pero a much more closer rendering is expiration, or even much more accurate, God breathed. God breathed talaga. So ngayon, now that we understand the theological side, kung bubuoy na po natin ito, anong nais ihatid ni Pedro? He's saying this, mga anak, bago ako mamatay, huwag niyong kakalimutan yung pinaalala ko sa inyo to lay hold of the gospel. This gospel is the same Jesus that saved you, that one day babalik siya upang iligtas kayo at hatulan ang mga masasama. Itong pangakong ito ay hindi nagmula sa tao. Itong pangakong ito ay nagmula sa Diyos. At ang ginawa ng Diyos, kinasihan niya ang mga manunulat, kinasihan niya ang mga sinabi ng mga manunulat dahil sila'y binuhat ng Espiritu Santo upang ang lahat ng kanilang sasabihin patungkol sa pangako sa kanyang pagbabalik ay matutupad. Dahil kung ang salita po ng Diyos ay lumabas nga sa bibig ng Diyos, pwede po ba bumalik ng walang kabuluhan ang salita ng Diyos? No. So why then should we trust the Scriptures? Because God says so. Now, how does that relate to us? Two things. Jesus Christ is coming back. Kailangan ihanda natin ang ating mga sarili. Because lumabas na ito sa bibig ng Diyos. God says He is coming back. Are we prepared? Are we ready to meet our Maker? Number two, inspiration, or rather expiration, the reason why kailangan po natin paniwalaan ang kasulatan is because ang lahat ng pinangako ng Diyos for the church is for our benefit. Which means we can believe the Word of God. We should not doubt the Word of God. Pero kung pinagdududahan po natin ang salita ng Diyos, do you really believe that the Bible is God's Word? Kung sinasabi natin, naniniwala ako na ang Biblia ay salita ng Diyos, well, do you believe it? Do you believe it when the Bible says to forgive, but you don't want to? Do you believe when the Bible says, babalik siya and He will judge the living and the dead? Do you believe that? Do you believe when sinabi po ng Biblia, wag natin isasantabi ang mga gawain ng Panginoon? Do you believe that? That's all a part of God's Word. Sinabi din ng Biblia, husbands, love your wives. Do you believe that? Or wives, love your husbands. Do you believe that? Or mga magulang, aralan ang iyong mga anak. Do you believe that? Kasi when you say that the Bible is the Word of God, ang lahat ng binabanggit dito ay nagmula talaga sa Diyos. So bakit natin kailangan paniwalaan ang salita ng Diyos? Dahil siya'y tapat. At kailanmay hindi tayo mabibigo sa Kanya.
Hindi tayo nabigo nung tayo ay na-born again. And what I mean by that, hindi tayo binigo ng Diyos nung tayo ho ay iniligtas. And at His return, hindi rin tayo bibiguin. Ang lahat ng sinasabi ng salita po ng Diyos na nagmula sa Kanya through His human authors ay matutupad. That is the reason why the Bible is reliable. Historically, the Bible has proven to be true. Theologically, pagdating sa konteksto ng prophecy, kailanmay hindi nagpalya ang salita ng Diyos. Pero the Holy Spirit puts that faith in our hearts to believe that the Bible is God's Word. Bakit ang mga ibang tao hindi sila naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos? It's because that faith was not given to them. Kukunti man ang kaalaman natin o marami sa Biblia, ang pinaka-importante dito, do you believe with all your heart that what the Bible says is true? If so, yung kaloob po na yon ay ibinigay sa atin ng Panginoon. So therefore, the question for this evening, do I believe that the Bible is reliable? Do I believe that every word of God is inspired? Do I believe that what is said in this book ay mangyayari? If so, prepare yourself for the coming of Jesus Christ. He will return. He will come back. At hindi siya nagsisinungaling. That being said, mga kapatid, nawa po sa ating pag-aaral of chapter 1 ng ikalawang Pedro, naging malinaw ho sa atin why we must trust in the Scriptures. So nais ko po mabigyan ang mga kapatiran ng opportunity to be able to ask your questions. Yes, Brother June? Pwede pa natin support na verses itong Hebrew 1:1-3? Absolutely. Absolutely. Yeah. When it refers to His glory, when it refers to, yeah, absolutely. Okay? Very good. Anyone else have any questions, related or unrelated? Kapag sinabi related or unrelated, angkop man o hindi angkop sa ating pinag-aralan, pwede ho yun. Do you have any questions this evening? Any question? Mami, yeah. Sa Hosea 1:2, bakit kinuman ni Pastor ang God si Hosea na to get married to this Si Gomer. woman? Yes, why? Bakit may ano tong babae, adulterer, promiscuous, something like that? So why did God command Hosea to marry Gomer, the prostitute, who was also an adulteress? Yeah. Well, given yung klema ng kalagayan ng mga Israelita nung panahon po na yon, we can say that nais po ng Diyos mabigyan ng larawan kung ano po yung relasyon po niya sa mga Israelita. So Gomer represents the condition of Israel. Hosea represents, if we can use it in the sense, yung faithfulness ng Diyos sa isang hindi tapat na asawa. Right. So we could say that the theme of Hosea is to show the faithfulness of God as a husband sa kanyang mamamayan. So ano po ang ginawa ng mga Israelita kung bakit ginamit po ni Yahweh ang prostitute as an example? Dahil si Gomer, kahit kasal na ho siya kay Hosea, nagpapagamit pa rin siya sa mga ibang lalaki. Ganon din sa mga Israelita, spiritually, sumasamba sila sa mga ibang Diyos-Diyosan. So Israel was not faithful to God as Gomer was not faithful to Hosea. Yeah. So yun ang nilalarawan po nun. It's a metaphor, yeah. It's a symbol or a type. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions? Related, unrelated sa ating mga napag-aralan? Any questions? Pastor, sinabi nyo doon sa ba ito? Na yung hindi pinakita sa Tagalog pero pinakita sa English, yung ito departure. Pero pinakikita rin dito sa Tagalog, Pastor eh. Kasi kaya lang hindi natin pwedeng
yung bang word for word sa Tagalog. Iba kasi ang style ng NIV. Oo. Yeah. Hindi pwedeng Tagalog kasi hindi mo pwedeng word for word ang Tagalog eh. Meron siyang parang ano eh. Kasi sabi dito nasaan ba yun? Hahanapin ko muna. Yung departure, ang tinutukoy ko ninyo. Oo, departure. Pero dito, kapag ako namatay. Mhm. Yun, departure yun eh. Kapag ako namatay. Yeah. Well, it's interesting kasi kung titignan po natin yung mga ibang salin, and I'm talking about yung King James Tagalog, it's really interesting. Sabi po dito, this is the 1902 Tagalog version. Verse 15. Oo, pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na, pagkamatay ko'y iyong maalala ang mga bagay na ito. Sapagkat kami ay hindi nagsisinod sa mga katang ginawang mainam nung aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. Now, it's interesting how it also mentions doon yung kanyang pagkamatay, pero in a much more older fashion, yung pagkagamit of departure. Kasi hindi mo pwedeng, like for example, sa English, hindi mo pwede siyang translate ng word for word. Pero Sure. ipapaliwanag niya kung ano yung dahilan kung bakit siya siya aalis na sa kanya. Kasi kapag ginamit yung term na pag-alis, it would not clarify na kamatayan yung tinutukoy unless kamatayan talaga yung Kasi the word exodos na ginamit, if I were to translate that in the most literal sense, aalis na ako sa presensya ng mga nabubuhay. That's the most literal way you can say it. Now, yung nabanggit ko po sa inyo kanina din, this is related to translation. Saan ko nakuha yung salitang tent? Di ba sabi ko po kanina, hindi soma ang ginamit for body, but tent. Again, the same translation sa Old Tagalog says, verse 14, sa King James, sabi po dito, yamang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo. So it captures the literal sense of the original. So we could say paghiwalay is a good rendering of departure. Yeah, paghiwalay. So maganda yung King James Tagalog to a certain degree. Yeah. Okay, Brother June. Pastor, kasi sa ESV, Jasmine, behave. Yeah. ESV, sinabi si Satan, day star. Yeah. Sa NIV, binanggit si Satan din naman morning star. Sure. How can we reconcile that sa Isaiah 14? Yeah, that's a good question. Well, we could say that unang-una, the point of reference or the object of reference na binabanggit sa Isaiah, first and foremost, is not Satan, kundi yung hari of that time, possibly the king of Assyria, ang binabanggit doon. That's the historical context. Ngayon, it's debated kung yung second reference na binabanggit po doon ay si Satanas. I have no problem with that. Pero we should never say that Isaiah 14, contextually speaking, ay tumutukoy kay Satanas. The first reference ay yung hari ng Syria. That's the first reference. Kasi ang kausap niya dun is the king of Syria. He's sending judgment. So from chapter 7 of Isaiah to chapter 39, puro judgment yun on the nations. So ngayon, if that is a reference to Satan as the second reference, how do we reconcile that with Jesus? Well, we can say that Satan sa mga ibang teksto is called a roaring lion. Pero si Kristo is called the Lion of the tribe of Judah. Now, if Satan is a star, bright star, Halel in Hebrew, bright morning star, well, the true morning star is Christ. Moreover, kung yung Antikristo na binabanggit in Revelation 6 is in fact the Antichrist na nakasakay sa kabayong puti, well, the true king na nakasakay sa kabayong puti is Jesus in Revelation 19. So, we could say that lahat ng nais na gawin ni Satanas is always counterfeit. Jesus is the true one. Kaya nga, He's the Holy One. He's the truth. Siya yung tunay na Diyos. So that's how I would answer that question. Yeah. Sa pastor, yung sinasabi ng morning star,
Mayroon nakalagay doon, like a morning star. Mhm. Hindi sinabi morning star. Sure. Like a morning star. Ibig sabihin, nahalin tulad siya kay Kristo pero hindi siya talaga tunay. Sa ibang teksto. Sa ibang teksto. Pero given yung Revelation 22:16, given Revelation 2:28, it's very clear, wala yung salitang like. Oo. Nakalagay talaga, Talaga. I am the morning star. Right. So it depends on which verse. Tsaka usually in Revelation, very normal lang po yun yung like. Kasi sa pangitain ni John, humanly speaking, hindi niya ma-describe perfectly yung nakita niya eh. So halimbawa, may mga anghel na may mukhang leopardo, may mukhang ibon, may mukhang tao. So sabi niya, I saw an angel like this, like that, like this. Kahit nga po yung trono ng Ama eh, yung mga iba-ibang klase yung mga bato, sabi niya, like an emerald, like emerald or sapphire, like this. Kasi hindi niya ma-describe. Because it's heavenly. So it's something that cannot be described earthly, in earthly terms. Yeah. Okay? Anyone else have any questions? Ma'am. Posible ba sa panahon natin ngayon, pahayag pa rin ng Panginoon sa mga lingkod ng Diyos na, halimbawa katulad ni Pedro, sinabi na alam na niya malapit na siyang mamatay. Posible rin ba mangyari sa panahon natin ngayon? Yeah. So ngayon ang tinatanong po natin is the range of prophecy. Yeah. I want to be careful here pero I would like to say that if by prophecy, pahayag ng Diyos, the same way na nagpahayag po siya sa mga apostol at mga propeta noon, can that still happen now? No. Because every revelation na binibigay po ng Diyos sa kanila is canonical, which means it's meant for the church for all time. Ngayon, if we're talking about prophecy sa konteksto of a personal message for yourself, that's debated sa unang Korinto 13. Kasi may sinasabi po sa unang Korinto 13, speaking of tongues will cease, knowledge will cease, prophecy will cease, pag dumating na yung ganap. So ngayon, diyan po, yung paksa na yan na pinagdedebatean po ng dalawang grupo ng mga Kristiyano. Yung tinatawag cessationists, which means natigil na yung canonical revelation ng Diyos in the first century, ending with John, the beloved. And then there is yung tinatawag continuationists. Ang mga continuationists, they would say that the canonical revelation ng Diyos from Genesis to Revelation, sarado na. It's done. Pero, God can still speak personally sa puso mo. Whereas yung mga cessationists, they would say, Genesis and Revelation, tapos na ang revelation ng Diyos. It's done. It's been given now. Pero there are times na hindi natin maipaliwanag na parang may impression na nilalagay sa ating puso. If you come to think about it, they might be talking about the same thing, pero ibang words ang ginagamit nila. The continuous would say, God is speaking to my heart, pero sinasabi ng cessationist, there's something being impressed, pero ayaw nila sabihin, it's coming from God. Kasi they want to be careful. But the best answer I can give you, Puma, is the most safest thing to know is to rely on the Scriptures. What is God saying? Kasi kung sinasabi nga po ng Biblia, ang lahat ng kasulatan ay mapapakinabangan sa lahat ng bagay pagdating sa pagtuturo, instruction, and everything, then the Bible itself is enough. But I will not deny that there are times may mga bagay ini-impress po sa atin na nangyayari talaga. But I will never say that is the authority for the Christian. The Scriptures is the authority pa rin. Yeah. I will cite an example. Sure. Katulad nung buntis ako sa'yo, sa Philippines pa yun. May mga jeep, kasi di ba nakaharaya yung Jasmine. mga jeep, nagpupuno sila ng jeep bago umalis. Aakyat na ako doon, pero something like spoke to me Sure. na Sure. huwag ka sumakay dyan. Yeah. So, kinabahan ako, so hindi ako sumakay. Sumakay ako doon sa susunod. Yeah. Next thing you know, nadaanan namin, nabangga yung sasakyan. How would you, yun? I would call that, Mom, providence.
Providence. Ng Diyos yun. A good example po is the Gospel of Matthew, Matthew 1, Matthew 2. Ilang beses nagbigay ng babala o panaginip ang Diyos pamagitan ng anghel kay Jose. Don't stay here. So when they stayed there, namatay ng hari, okay, you can come back now. So bakit po ganun? It's because that's providence. However, the continuationists, yung mga kapatid natin on this side would say, no, that's a word of prophecy. So again, I think it's linguistics. It's just terminology ang pinagdedebate yan. I'm on the neutral side. I believe God can do everything He wants, pero the Bible is still the authority of the church. And I think the reason why marami po tayong mga kapatid who are afraid or are very cautious about yung the Lord spoke to me is because binababoy po yung ganong klaseng salita ng maraming mga hyper-charismatic, hyper-Pentecostal, hyper-word of faith. Now, hindi ko ho sinasabi lahat ng charismatic, lahat ng Pentecostal ay masama. What I would say is, dahil sa mga tao tulad nila Kenneth Copeland, Jesse Duplantis, Benny Hinn, they always say the Lord spoke to me, pero yung teolohiya nila is so bad. So kaya marami tayong mga kapatid from the Reformed camp that would say, no, the authority is the Scripture lang. Bukod pa ho dito, when we go to the Reformation period around the 16th, 17th century, yan din naging problema and challenge nila John Calvin, Theodore Beza, Martin Luther. Sinabi po ni Martin Luther that I do not desire any dreams or visions, but only a word from God from the Scriptures, is because naging sola scriptura po sila due to the fact as a reaction sa ginagawa po ng Rome. Rome was saying, whatever God says to the Pope, yun na yun. Whatever revelation comes from the church, yun na yun. Pero ang sinasabi po ng mga reformers, I don't want vision from the Pope. I don't want knowledge from the church. I want the Word of God from the Scriptures. Kaya naging reactionary po sila. So we can say that the only way we can get our theology to be correct is kung tayo po is led by the Scriptures. The reason why nasabi ko po I'm in the middle is because sinasabi po ng Biblia, to my understanding, and I could be wrong, pero sinasabi po ng Biblia that matatapos lamang po ang prophecy in the secondary sense kapag dumating na yung ganap. Kasi yun ang sinasabi po ng Biblia, how that works, only God knows. But I admit I could be wrong in that area due to lack of knowledge. Yeah. Ako naman, nung pinagtagpi-tagpi ko yung mga nangyari sa buhay mo, mula pa sa sinapupunan ko, Yeah. gusto ka na patayin ng Diablo kasi nag-threaten abortion ako noon. Habang lumalaki ka, may mga instances kasi na gusto ka nang mawala eh. Yeah. Pero may plano pala ang Diyos sa buhay mo. In general, I would say that's providence. But I would also say, I'm just gonna be balanced lang po dito. On one side, Satan is not omniscient. He's not omniscient. He doesn't know the plan of God for every person. But on the other hand, we do see cases in the book of Job, however we interpret that may mga bagay na pinintulutan po ang Diyos na gawin ni Satanas because of something. If we put that into balance, we can say that the reason why God preserved us as a whole is because of providence. Providence po ng Diyos yun. So, we call it providence. Our continuation brothers would say it's a word of prophecy. So, it's just a manner of words and terminology ang inaano doon. Okay? Yung anak yung katulad na nangyari sa inyo, nabilinan kita, di ba? Providence. I would call that providence. Yeah. Again, this is a very difficult topic kasi kapag pinag-aralan po natin yung salitang prophecy in light of 1 Corinthians 12 and 14, the purpose of prophecy is to edify the church or yourself kapag walang translation. For the church kapag may translation. Okay, so prophecy has some connection with tongues. Okay? So I'm speaking of prophecy in that sense. Pero kung pag-uusapan natin, may bago ako revelation mula sa Diyos na wala sa Biblia, no, that's delikado na ho yun. Okay, that's going beyond what is written. So canonical revelation, wala na. Personal,
impression, we can say. I don't know. It's possible. Okay? Only God knows. Pastor, ano lang ako, parang napapasa lang ako kasi Sure. doon sa tanong ko, is God still continuing the creation? Is God still continuing in creation? Kasi nakalagay sa 2 Corinthians 5:7. Spiritual creation. So our sanctification, God is creating or He's recreating us rather. Kaya ang tawag po doon, new creation. So ang sanctification po natin, kapag may nababago at may natatanggal sa atin na laman, spiritually speaking, God is recreating us to be in the image of Christ. So sanctification is a work of recreation. Kasi habang hindi pa ho dumarating yung glorification, God is working in us, so to speak. Yeah. Pero again, when we talk about creation, physical creation, spiritual, if spiritual, yes. Matter of fact, both physical and yung spiritual will be recreated sa new heaven, new earth. Yeah. Okay? Anyone else po? Nay, may tanong ho kayo kanina? Pastor, yung ano lang po, tawag dito. Oo. Maraming beses kasi binanggit yung number 7 sa Genesis. Katulad nung magdala ka ng 7 pares ng bawat malinis na hayop. Tapos ulit 7 pares ng bawat uri ng ibon. And then sa ikapitong araw ng buwan, sumadsad ang barko. At saka yung sa pinalipas muli ni Noe ang 7 araw. Yeah. At muli yung pinakawalan. At saka yung kay Cain, yung 7 times nagagantihan Yep. ng Panginoon. Mhm. Ang papatay kay Cain. And on the 7th day, nagpahinga si Yahweh. And then when you get to Joshua, 7 beses na umikot sila. And then when you get to Revelation, 7 churches, 7 woes, 7 and all. We can say po, Nay, that the number 7 may be a symbol of perfection. Perfection or completion. Sa Biblia, we could say that the number 6 is a representation of man. Halimbawa, in Revelation 13, yung mark of the beast is the number of man. Yun ang nakalagay 616 sa mga early manuscripts. So, most theologians would suggest that the reason why number 6 ang ginamit po doon, it represents man or humanity. So, they fall short of the glory of God, number 6. Meron naman number 12. There's 12 apostles, 12 tribes of Israel, 12 baskets sa miracle ni Cristo, 12 manner of fruit in Revelation 21 and 22. So, ang number 12, maari ang symbolism po niyan is government or completion din. So, numbers is a very big part. Pero, even the number 3 is also important kasi Jesus rose again from the dead on the 3rd day. That goes back to Hosea, that i-revive po ng Diyos ang mga Israelita on the 3rd day. So numbers play a huge part sa Biblia. Pero I would also be careful that hindi natin bigyan lahat ng numero sa Biblia ng kahulugan. For example, Abraham had 1 miracle son. May ibig sabihin yung number 1 doon. No, it just means it's a miracle. At ang typology po niya is Christ, who is also a miracle baby sa pamagitan po ng virgin birth. So, I would also be careful po doon kasi marami ho na gumagamit ng numerology sa Bible. And doon sa numerology po nila, binibigyan po nila ng kahulugan to the point na binibilang nila yung mga ilang araw na lang bago bumalik si Kristo. So I would be very careful po doon. But what you're saying is very important. Ang nilalarawan po ng 7 is perfection or completion. Yeah. Okay. Anyone else? Tay? About the 40, is that the probation or testing number 40? Yeah. That's also interesting din po tay kasi you have Moses fasting 40 days, 40 nights. And then you have the Israelites. They were in the wilderness for 40 years. And then si Cristo, ganun din 40. I would agree. I would agree that maari may larawan po siya of testing, About seeking. the completion of God's purpose. Well, we could say that besides yung number 40, lahat ng numero
that nagbibigay po ng conclusion o resulta would be a part of God's purpose. Pero absolutely, I would agree po that everything, when it comes to specific numbers, meron po yung kaugnayan sa purpose po ng Diyos. Yeah. Yeah. Probation, testing, yeah. Yeah. Anyone else have any other questions? Related, unrelated sa ating mga napag-aralan? Anyone at the back? You guys have any questions sa mga nasa likod, on the stairs? Brother Ray. Pastor, yung ano lang po, yung napansin ko lang sa mga English translation, yung 2 Peter chapter 1 verse 19, ang ginamit is hearts, pero nung binanggit nyo kanina sa Tagalog, Pag-isipan. Isipan. Yeah. So, wala pong ano yun, parang conflict. Yeah. So, maaari, Brother Ray, ang pagkaintindi ng ASND committee when they were translating that. Kasi the word heart talaga is also in the original. It's in the original. Pero yung ginamit po nila na salita is isipan. So, maaari, they understood it as, kasi in the Jewish idiom or the Jewish understanding, ang heart tsaka at mind, it just means yung buong pagkatao. So, maaari sa kanilang pagsasalin po dito, isipan ang kanilang nilagay, not in the sense of intellectual isipan, kundi yung buong pagkatao maaari ang tinutukoy nila. But I would say, heart is much more accurate. Heart rather than isipan, kasi pwede ilagay ng tao, pwede i-interpret ng tao yun na mind ang tinutukoy doon when in fact nakalagay heart. So I would give them the benefit of the doubt that it may have been a reference dun sa heart and mind being the whole person ang tinutukoy po doon. Yeah. Okay? All right, very good. Anyone else have any other questions? Any other questions? Ninang, may tanong po kayo? Sige, baka may tanong po kayo. Okay? Anyone else have any questions bago po tayo magtapos? Okay? So, God be praised. Kung wala na po tayong katanungan mga kapatid, tayo na po ay magpasalamat na po sa ating Panginoon with a doxology.